Assalamualaikum, Buenos Dias, Happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Rehana S. Albani, maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang balita para sa araw na ito. Isabela City Museum, malapit na nga bang masilayan? Mobile kitchen ng Happy Isabela nagsimula ng bumiyahe. Kapatagan Grande, malugod itong tinanggap. Tepo at Tenun, ibinida, Isabela News Designer na mayagpag sa SM Need for Exhibit. Iba't ibang ahensya at mga opisyal, aktibong nakilahok sa isinagawang Workplace Development Plan Workshop. Happy Isabela Mobile Library, nadala ng kasiyahan sa mag-aaral ng Tapiawan Elementary School. LGU Isabela City, kabilang sa 2023 Good Financial Housekeeping Passers. Isabela City Museum, malapit na nga bang masilayan? Ang pagpupulong na ginanap noong ika-29 ng Enero ay nakasentro hindi sa kasalukuyang estado, mga karagdagang plano at natamong progreso na itatayong Isabela City Museum. Ito ay dinaluhan ng ating Mayor City Jaliato Rabin Hataman kasama si City Tourism Officer Claudio Ramos II. Nagbahagi rin ng kanilang mga ideya ang Independent Curator at Art Critic Marian Pastor Roses, kasama sina Project Manager Inigo Roberto Roses at Assistant Curator Maria Fe Quiroga. Ang nasabing museo ay itatayo base sa disenyo ng isang mahusay na arkitekto, Royal Pineda. Mababakas ang kagalakan mula sa pamahalaang lungsod ng Isabela sa pagpapakilala ng nasabing museo na nakatakdang maganap kasabay sa pagdiriwang ng Museum and Galleries Month sa buwan ng Oktubre. Nakakasabik ng tunay dahil itatayo umano ang museong ito sa tabi ng Isabela City Park at tagimak yung centennial historical marker na magiging pangunahing sentro ng kultura, kasaysayan at pampasyalang lugar sa Fuego Fuego Beachfront sa Barangay Tabiawan bilang pangunahing destinasyon ng turismo sa Isabela City. Nagsimula na nga bumiyahe ang Happy Isabelang Mobile Kitchen ng lungsod kung saan malugod itong tinanggap ng Barangay Kapatagan Grande. Yan ang tinutukan ni Christine Lim. Matagumpay na nakapaghatid ng serbisyong pangkalusugan ang programang Operation Timbang Plus na kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, ibinida ang mobile kitchen sa Kapatagan Grande noong ika-30 ng Enero. Aktibong nakilahok ang ating Mayor City Jaliato Rabin Hataman sa programang ito na isinagawa ng tanggapan ng pamamahala at pagpapaunlad ng populasyon sa lungsod sa pamumuno ni CPMDO Jesseline Puno. Andito tayo ngayon sa Kapatagan Grande para sa ating Operation Timbang kasi yung Operation Timbang Plus is ginagawa yan every first quarter of the year, January to March. So dito ngayon sa Kapatagan Grande, andito tayo tapos at the same time parang magpa-feeding, di ba? Para yung mga bata for Operation Timbang, bigyan din natin ng feeding. Tapos gagamitin natin yung mobile kitchen na bagong purchase lang ng City Government of Isabela, syempre through the initiative of Mayor City Jaliato Rabin Hataman. Sa kabuuan, 6 na po na bata para sa Option Plus, 4 na po na mag-asawa para sa Family Development Session at 6 na buntis ang nabigyan ng serbisyong pangkalusugan ng Operasyon Timbang Plus. Mababakas sa mga residente ng Kapatagan Grande ang pasasalamat dahil sa natanggap nilang libreng sopas mula sa mobile kitchen. Unang-una po, napakasaya po namin talaga na isa po sa 45 barangay dito sa under Isabela City is nabigyan po ang aming barangay ng ganitong programa galing po kay Mayor. Ayon sa datos, ang Barangay Kapatagan Grande ay hindi kasama sa mga nangungunang 10 barangay na may pinakamataas na antas ng malnutrisyon na nagbibigay diin sa positibong epekto ng mga naunang tugon at mga programang pangkalusugan sa lugar. Ang matagumpay na biyahe ng mobile kitchen ay tiyak na aarangkada pa sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Isabela. Layunin ng programang ito ang pagsusuri at pagtaya sa timbang at taas ng mga bata edad 0 hanggang 59 na buwan na naglalayong matukoy ang mga batang may malnutrisyon at magbigay ng maagang tugon at suporta. It started as an idea when we had experienced displacement and evacuation because of the flooding, no? So gusto sana natin as soon as yung mga tao ay
mag-evacuate, ang pinakaunang dapat na binibigay natin pagkain, no? So, minsan it's always a challenge, lalo na pag mga hating gabi, where do we get food, where do we get yung mga necessities nila. So, we thought of coming up with the mobile kitchen para right there and then maka-respond tayo. Tapos mainit pa yung ma-serve natin. And then, at the same time, dahil alhamdulillah, hindi naman tayo palaging may kalamidad, no, or may emergencies, naisip din natin kasi priority program natin yung nutrition. So, gagamitin din natin siya, no, when we go to areas for our 120-day feeding programs. Nagbigay rin ng suporta at partisipasyon sa nasabing aktibidad sina punong barangay ng Kapatagan Grande, J.R. Sahibul, punong barangay ng Masola, Normina Munjalal, ang coordinator para sa mga programang pangnutrisyon ng lungsod at mga tauhan ng CPMDO. Una-una, salamat po ako sa mga si Ma'am Joy nakapunta dito at itong mobile kitchen. Salamat talaga, Mihol, na una-una ang barangay ko dito ang inunahan mo yung itong mobile kitchen. Christine Lim, Balitang Hap, Isabela. Isabelenyo designers na mayagpag sa idinao sa Ropa Rampa, the Tenun and Tepo Apparel Cultural Fashion Exhibit sa SM City Minpro. Ang detalye ni Mish Pio. Kasabay ng paggunita sa National Arts Month 2024, nagsimula ng magpakitang gilas ng makukulay na likha ang Ropa Rampa, the Tendon and Tepo Apparel Cultural Fashion Exhibit na ginanap noong ika-31 ng Enero hanggang ika-3 ng Pebrero sa SM City Minpro ng lungsod ng Zamboanga. Ang exhibit na ito na pinangunahan ng ating Mayor City Jalia Robin Hataman ay nag-iwan ng makabuluhang marka sa larangan ng sining, tradisyon at maging sa kaunlaran ng ekonomiya. Ito ay naging tulay rin sa pagtitipon ng mga opisyal na pamahalaan, local designers, stakeholders, at mga kasosyo mula sa kaparehong lungsod ng Isabela at Zamboanga. Kaya naman lubos na nagpapasalamat si Mayor Dada sa SM City Minpro dahil sa pagbibigay nito ng oportunidad hindi lamang para ipamalas ang mga tradisyonal na likha, kundi para mas mapalalim pa ang pangunawa at pagpapahalaga sa tepo at tenun. Very close to us, and we take advantage of every opportunity. That's why we're very thankful for every opportunity, every space, every platform that you provide us for us to be able to share the very beautiful heritage that was entrusted to us by our ancestors. Dumalo rin sa exhibit ng mga kilalang opisyal tulad ng SK President ng Zamboanga City, Carol Julian Dalipe, Zamboanga City Tourism Officer Sarita Sebastian Hernandez, PIA 9 Regional Director Noemi Adaga, at DTI Provincial Director Grace Aduca. I am happy that SM Minpro allowed Isabela City to showcase the amazing outputs of the Ropa Rampa under the Lungsod-Lunsad project of DTI. Isang malaking pasasalamat rin sa team ng SM City Minpro na pinamumunuan ni Mall Director Arthur P.J. To, Mall Manager Eileen Ann Enriquez, at Assistant Mall Manager Engineer Romel Belen. This exhibit is not just a display of garments. It is a celebration of the vibrant tapestry that weaves together the unique narratives of cultures in the Zamboanga Peninsula region. Maliban sa pagtatanghal ng mga natatanging likha, itinampok din sa pagtitipon ang mga Isabelenyo dressmaker designers. Kasama sa kanila sina Jonna Marido Mosmog, Melanie Duque, Lolita Gaga Baracruz, Lenny Francisco, Evelyn Abarquez, Norayam Sali at Junicio Abarquez, na bawat isa sa kanila ay nagpamalas ng angking talento sa pagpapayabong ng sining at kultura. Ang exhibit na ito ay inorganisa ng pamahalang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng tourism office nito na siyang naging instrumento sa pagpapalaganap ng ating kultura hindi lamang sa lungsod ng Isabela kundi maging sa buong Zamboanga Peninsula. Aktibong nakilahok sa isinagawang Workplace Development Plan Workshop ang iba't ibang ahensya at opisyal ng pamahalaang lungsod. Yan ang tinutukan ni Eunice San Diego. Ginanap ang 3-day Workplace Development Plan Workshop sa unang araw ng Pebrero sa Hub Catering Service na kung saan aktibong nakiisa ang ating Mayor City Jalia Robin Hataman. Ang workshop na ito ay inorganisa ng Public Employment Services Office sa pamumuno ni PESO Manager Ara Delia Benden.
Ang aktibidad na ito ay isang oportunidad sa pagtalakay ng mga issue hinggil sa kawalan ng trabaho ng ibang mamamayan sa lungsod ng Isabela at pagpaplano sa pagpapaunlad ng mga empleyado. Binigyang diin ni Mayor Dada ang kahalagahan ng usapin ito sa lokal na unit ng pamahalaan dahil magiging gabay ito para sa pagtataguyod ng mga employment programs. Malinaw na inilahad din ni Mayor na ang pagtatrabaho sa gobyerno ay isang anyo ng pampublikong serbisyo na nangangailangan ng dedikasyon at kakayahan. Nagbahagi rin ng isang masusing diskusyon ukol sa local labor market assessment ng lungsod ng Isabela si Elio Raizel Villas Helen na nag-udyok ng open forum mula sa pagitan ng mga imbitadong ahensya at tanggapan. Eunice San Diego, Balitang Happy Isabela. Happy Isabela Mobile Library nagdala ng kasiyahan sa mga mag-aaral ng Tabiawan Elementary School. Nagbabalik, Christine Lim. Muli na namang naghatid ng kasiyahan ang Happy Isabela Mobile Library dahil sa paglakbay nito sa Tabiawan Elementary School noong ika-2 ng Pebrero. Ipinamalas ng Happy Isabela Mobile Library ang kanilang adhikain na mapalaganap ang pagtangkilik sa pagbabasa sa mga mag-aaral ng naturang paaralan na nasa grade 4. Sa mga sandaling ito, ang mga bata ay naglaan ng oras at tumutok sa pagbabasa ng mga kwentong pambata mula sa libro ng Adarna na siyang nagpalawak ng kanilang pagpapahalaga sa literatura. Mababakas sa mga bata ang kanilang partisipasyon at kagiliwan sa pagtuklas ng mga bagong kwento at kaalaman. Christine Lim, Balitang Happy Isabela. Para sa Good News Happy Isabela, isang maluwalhating pagbati dahil isang karangalan na naman ang natamo ng pamahalaang lungsod ng Isabela dahil kabilang ito sa 2023 Good Financial Housekeeping Passer sa buong Region 9. Ang pagkilalang ito ay isang patunay sa walang kapantay na pagsusumikap ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa ilalim ng pamumuno at administrasyon ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman na itaguyod ang tapat, may pananagutan at maayos na pamamahala sa pondo ng bayan na sumasalamin sa kanyang 9-point priority agenda. At yan ang nakalap na Happy Isabelang Balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ng iba pang Happy Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Rayhana S. Albani at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.